Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Umpisahan ko, hingi ako ng paumanhin. Itong babatiin natin mga personalidad, hindi ho bababa yata sa 30 o 40. Parang mas malaki pa ho yata yung babatiin natin kaysa speech. Pero tandaan lang ho yan na nagkakaisang Pilipino, kaya magpasensya na po nyo. Baka may makalimutan tayo dito. Siyempre, sa natin kay Speaker Sonny Belmonte, Secretary Marojas, outgoing Congressman and incoming Secretary Jun Abaya, Secretary Butchabad, Secretary Sari Caloma, and Secretary Ricky Carandang, Secretary Ronald Llamas, Secretary Lou Antonino, Chairman Francis Tolentino, Senators Frank Drilon, T.G. Gingona, Kiko Pangilinan and Ralph Recto, Senator Manny Villar, Representative P.D. Barsaga, the NUP, Sir Frisco San Juan, representing the NPC, Ms. Macris Cabreros of Akbayan, former Congressman Miguel Romero of the LDP, Majority Floor Leader Boyet Gonzales, other members of Congress present, honorable governors, mayors present, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Talagang makasaysayan itong lugar na to. Talagang marami po tayong ala-alang buwabalot sa ating kaisipan nitong araw na to. At sana po, ito po yung talagang pagpapatuloy ng talagang wala nang hintong pagbabago sa ating lipunan. Bawat 3 taon, humaharap ang ating bayan sa isang sangandaan. Ang tanong, saan tayo tutungo? Tutuloy ba tayo sa direksyong tinatahak natin ngayon o babalik tayo sa dating kalakaran? Mainam ba ang nakikita ninyong kinabukasan? O mas pipiliin ba ninyo ang kalagayan sa nakaraan? Para tugunan ito, mabuti po siguro magsimula sa pagunitan ng ating pinanggalingan. Tingnan po natin bilang halimbawa itong sinasabing mga tulay ng Pangulo ng dating administrasyon. Sinasabi po sa atin nasa 30 bilyong piso ang inilaan para sa 2 programang magbubuo sana ng mga tulay na magagamit ng mga magsasaka. Okay na po sana. Pero ang problema, binili ang mga prefabricated na tulay nang hindi alam kung saan ito isasalpak at hindi inisip kung saan ang patutunguhan. Iyan po ang style nila. Gastos muna at saka na maghanap ng plano. Di bali na kung masayang ang perang pinagpawisan ng Pilipino. Ikumpara po natin yan sa underpass na pinasinayaan natin sa Araneta at Quezon Avenue noong nakarang Biyernes. Ang pondong inilaan, 694.15 million pesos. Napababa natin ang total cost nito sa 430 million pesos. Ibig pong sabihin, dahil sa maayos na paggugol, nakatipid po tayo ng mahigit 260 million pesos mula sa appropriated budget. Hindi lang po yan. 100 days ahead of schedule natapos ang proyektong ito. Ngayon po, mahigit 100,000 biyahero na ang napapadali ang pagpasok at pag-uwi dahil dito. Dahil sa masipag, planado at tapat na pamamahala. Naglipa na po ang ganyang mga halimbawa na magpapakita ng pagkakaiba namin sa kanila. Sila po, sobra-sobrang pag-aangkat ng bigas na nabubulok lang sa bodega. Kami maayos sa pag-aalaga sa sektor ng agrikultura, kaya papalapit na tayo sa araw na ang bigas na dito isasayang ay dito rin itatanim at dito rin aanihin. Sila po pinalobo ang utang ng NFA mula sa 12 billion pesos nang dumating sila hanggang sa 177 billion pesos na ipinamana sa atin. Kami, nagsasaayos na ekonomiya. Kaya ngayon,
Sa tulong po ng Bangko Sentral, tayo na ang nagpapautang sa IMF para tumulong sa mga bansang nangangailangan. Sila po, wang-wang kaliwat kanan sa kalsada. Kami tumitigil sa stoplight para hindi makaabala. Sila, ibinaon tayo sa halos isang dekada ng anomalya. NBNCTE, Fertilizer Fund Scam, chopper sa PAGCOR, chopper sa PNP, kape sa PAGCOR, at napakarami pang ibang nagpanipis ng ating buhok. Kami po, sa 2 taon at 3 buwan sa tuwid na daan, hindi lang natin pinasan ang lahat ng pinamana nilang problema, nilampasan pa natin ang lahat ng hamon po nila. Malinaw naman po ang tinitindigan na magkabilang panig sa paparating na halalan. Naroon ang mga laging kontra. Nandito ang handang makipagtulungan. Di po ba? Di po ba nasa panig nila ang mga karakter na tuwing bubukas ang bibig kontra sa ginawa namin, kontra sa 3 milyong pamilyang Pilipinong nakikinabang sa Pantawid Pamilya Program, kontra sa 85% ng Pilipinong saklaw na ngayon ng PhilHealth, kontra sa buong sambayanang umangat ang pambansang dangal dahil iginigit natin ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. At panatag dapat ang bawat Pilipinong handa silang ipagtanggol ng gobyerno. Ang masama nga po, kontra sila ng kontra, pero kailan ba sila nagkaroon ng mungkahing solusyon sa mga problemang sa kanila rin naman nagmula? Ang nasa panig po natin, mga Pilipinong handang makisagwan tungo sa katuparan ng ating mga adhikain. Ang ating paniniwala, kailangan nating ibukas ang pag-isip dahil nagbubunga ng malinaw na solusyon ang malayang talakayan. Hindi tulad ng iba na basta kami ang nagsabi, kontra na agad sila. Hindi naman po pwedeng nasa isang bangka tayo. Tapos may sasagwan pa atras. O di kaya iaangkla tayo sa kinatatayuan habang nagpapakahirap kaming sumagwan paabante. Tandaan po natin, nang maupo tayo sa pwesto, 40% ng botanteng Pilipino ang nagbigay sa atin ng mandato upang tuparin ang ating mga pangako. Ngayon, ayon sa mga huling survey, halos 80% ng Pilipino ang nagtitiwala at sumasang-ayon Sensya na po kayo, ulitin ko lang ho. Nagtitiwala at sumasang-ayon sa paraan natin ng pamamahala. Habang 4% na lang ang talagang kumukontra. Ibig sabihin, dumami po lalo ang nakakakita ng preba at nais na ngayong makiambag sa ating agenda. Habang pakonti naman ng pakonti, ang kapituko pa rin sa pagnanasang maibalik ang panlalamang sa kapwa. Batid po ng Pilipino ang bigat ng mga problemang ipinamana sa atin at ngayon napatunayan na nating hindi imposible ang pagbabago. Marami palalo ang gustong paspasan ang pag-aarangkada. Magagawa natin ito kung mayroon tayong mga kasanggang handang makiisa, hindi dahil may personal silang pakinabang, kundi dahil sumasang-ayon sila sa adhikain natin ng pagbabago. Marami po sa kanila ang nakatrabaho ko na. Sila ang humarap sa pagsagasa ng tren na nakarang administrasyon. Pwede naman pumanig na lang sila sa mali at tumamasa ng kaliwat kanang benepisyo. Pero tumaya sila sa tama at tumindig kasama ng sambayanan kontra sa katiwalian. Si Sani Angara, na anak ng Aurora at nagtaya ng buhay politika para makiisa sa ating agenda ng reforma mula noong impeachment hanggang sa reforma ng hudikatura. Si Bam Aquino, na halatang kadugo namin sa dami ng mga award niya, tulad ng Summa Cum Laude sa Ateneo, TOEM Award at iba pa. Bam, kung maligaw ka ng landas, kalimutan mo na ang nanay at tatay ko. At ang tatay mo, lola muna natin ang haharapin mo at pag natapos ang lola sa iyo, ako naman ang bahala sa iyo. Si Alan Peter Cayetano, na simula pa, kaisa na natin sa agenda ng pagsugpo ng katiwalian sa gobyerno. Si Chis Escudero, na iniidolo ng kabataan dahil sa talas ng kanyang isip, paglaban sa korupsyon at paninindigang itama ang mali. Si Risa Ontiveros Barakel,
Namulat sa poll ay kabalikatan natin sa lahat ng ating magagandang laban, lalo na para sa kababaihan at kalusugan. Si Loren Legarda, na matagal nang nasa serbisyo at naitatak na sa sarili ang pagiging masigasig na tagapagtanggol, lalo na po ng kalikasan. Si Jambi Madrigal, na nagbuhos ng 6 na taon sa Senado para ipaglaban ang kapakanan ng sabayanan, lalo na ng kabataan. Si John Magsaysay, na nagsiwalat sa publiko ng fertilizer fund scam at iginagalang ng lahat dahil sa tahimik ngunit epektibong pamamahala, lalo na sa mga isyu ukol sa pambansang tanggulan. Tunay siyang kumakatawan sa karangalan ng dugong Magsaysay. Si Coco Pimentel, na nanindigan para tiyakin ng upo sa Senado ay ang tunay na ibinoto ng taong bayan noong nakaraang halalan. Kung pwede ko lang po idiin, si Coco po binigyan ng 6 na taon na mandato, nakaupo ng higit kumulang 2 taon. Okay. Pwede naman husang tumakbo na lang ulit noong 2010. Pero minabuti po niyang ipaglaban ang prinsipyo na ang kagustuhan ng taong bayan dapat masunod. Si Grace Paul Yamanzares, batid po ng lahat, marami pong nanligaw. Nagtagumpay po yung asawa niya, kabilang na po sa mga nanligaw ang napakaraming politiko. Karangalan talagang napasama siya sa atin. Hindi lang dahil pinamanahan siya ni FPJ na mabuting hangarin para sa masa, higit sa lahat. Ipinakita niya sa MTRCB ang kakayahang mamuno. Sa kanyang panunungkulan, hindi nagkaroon ng sigalot o gusot na hindi naresolba. Hinarap niya ng mahinahon ang isang sektor na talagang madiin kung magtulak ng advokasya. Sa totoo lang po, halos walang ipinasang suliranin sa atin si Grace po at talagang pinagpala ko ng Diyos na siya'y nahirang natin sa MTRCB. Si Sunny Trillanes, na talaga namang ehemplo na masigasig at walang inuurungang kawal. Sa darating na pangalawang termino po niya, palagay ko ipapamala sa atin kung ano ang pagiging senior na senador. At siyempre po, si Cynthia Villar, siyam na taon na rin kongresista ng Las Piñas at siguradong ipagpapatuloy ang mga programang pangkabuhayan sa pambansang antas. Alam po nyo, ang tawag ko sa kanya affectionately, Ma'am Cynthia. Hindi ko naman pinagdidiinan na may agot kami sa edad, pero tanda po ng galang. At sa totoo lang, noong aming pong speaker sa House, si Manny Villar, siya po ay nagmistulang inalalo na sa aming mga baguhang membro ng Kongreso. Talaga pong naasahan namin ang kalinga niya at saka sa lahat po na pakipag-ugnayan natin sa kanya. Ni minsan po hindi ko masasabing hindi sincero siyang kausap at paliwanag kausap. Silang 12 po ang kumakatawan sa alyansang LP, Akbayan, NPC, NP, LDP at NUP. Sila ang rumisponde sa panawagan natin magbuo ng samahan ng mga pareho ang paniniwala at nangangakong itataguyod ang agenda ng mabuting pamamahala. 12 po silang pinili mula sa unang listahan ng 40. Talagang piniga at sinala ito upang buwaba sa 15. Kabilang na po sa listahang iyon si Rufy Biason na mananatili muna sa customs dahil matindi ang pangangailangan ko sa kanyang reforma doon po sa customs. Sa listahan pong din ito si Joel Villanueva na talagang binago ang mukha ng TESDA. Ngayon, nagagampanan na ng ahensya ang tungkuling itugma ang kakayahan ng
manggagawa at pangangailangan ng industriya. Sipin po nyo si Joel, ang minanang utang 2.5 billion. Ito po'y utang sa mga eskwelahan na magtuturo sa kanila mag-graduate na wala naman palang pondo na inilaan sa General Appropriations Act. Paano sila magpapadala ng dagdag na estudyante kung hindi pa nababayaran ang utang, ipinamana sa kanyang wala naman palang dahilan na dapat naging utang. Tumugon po sila sa aking pakiusap, matinding pakiusap, na isang tabi muna ang buhay politika upang magpatuloy ang arangkada ng ating pong ekonomiya. Idagdag pa po natin, si Erin Tanyada na kusang nagbigay daan upang mapalawak ang samahan ng mga tumatahak sa tuwid na landas. Itong 3 punto ay maliwanag na ehemplo po ng Pilipinong inuuna ang bayan bago ang pansariling kapakanan. Magiging usapin ng pagkatao ang paparating na halalan. Sino ang handang magsakripisyo? Sino ang handang manindigan? Naging isang malaking sukatan ng karakter ang nakaraang impeachment trial. Isipin po ninyo, may isang taong sumumpa na ilalahad niya ang kanyang buong yaman. Ang idineklara kulang sa 2%, ang itinago 98%. At may gana pa siyang magpalusot. Saksi ang sambayanan kung paano tumaya para sa katotohanan ang 20 senador habang may 3 piniling magbulag-bulagan. Kayo mga boss ang huhusga. Gusto ba ninyong magkaroon ng mga senador na may malinaw na pagkilala sa tama o mali? O sasayangin lang ba natin ang ating boto sa mga kandidatong it depends ang definisyon ng katarungan? It depends kung kanino sila mas makikinabang. It depends kung mapapanatili ang sistema ng panlalamang na nakaupo. It depends kung makakalusot ang pagtatanggol ng mali. Maliwanag po ang mensahe ng alyansa natin. Ituloy ang malawakang pagbabagong ating nang nasimulan. Ako naman, at ano naman kaya ang mensahe ng kabila? Sa totoo lang po, may ilan naman sa kabilang hanay ang kumampi sa amin sa importante mga issue. Pero ngayon, ang kakampi nila yung mga walang ginawa kundi kumontra. Kung tama kami, pwede bang tama rin ang kontra sa amin? Kung doon sila panig, masasabi po ba nating may maliwanag silang pag-iintindi sa tama at mali? At kung hindi naman maliwanag, saan naman po kaya tayo dadalhin ng kanilang pamumuno? Mga boss, kayo ang magdedesisyon sa tatahakin ng ating bansa. Kayo ang magdedesisyon kung magpapatuloy tayo sa tama. Kailangan pong dumagundong ang mensahe. Tama ang reforma. Tama ang pagbabago. Tama ang ginawa ninyo sa 2 taon. Gusto pa naming lalong pumaspas at ibinibigay namin sa inyo ang mga katulong ninyong lalong magpapabilis sa pagbabago. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na magsama para bumuo ng isang orkestrang iisang tunog, iisang kumpas, iisang timpla na magpapatuloy na magandang himig na ating tinatamasa. Sa halip ng mga soloistang sintonado at sarili lang ang pinahahalagaan. Ang masisiguro ko po sa inyo, ang 12 kandidatong inahahain ng samahang ito ang tutulong sa pagpitas ng mga reformang ipinunla natin nitong huling 2 taon. Itong huling 2 taon, 3 buwan at 1 araw. Hindi po bilang na eksakto yan. Nangangako po sila sa atin. Hindi sila magnanakaw. Lalo nilang papapaspasin ang tinatamasa nating pagbabago. Hindi nila bibiguin ang inyong tiwala. Kayo pa rin ang taong bayan, ang aming boss. Magandang araw po. Maraming salamat sa lahat.